Sumatin po ang biyaya, awa, habag, bugapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng nabor ng pangaraw ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abayawa. Ngayon po ay September 24, 2025 at yun na pong alas 4:27 ng hapon ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagpas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw. Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 ng hapon. Ito po yan sa Facebook Live. Ang ating paksa ay po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating tinatalakay hinggil po doon sa unang Timoteo. 1, 6, datapat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yun po ang ating paksa sa hapon po ito. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na. Magandang hapon. Lisa Emilio Corsiga, Sister Gina, Brad Arnold Mahoko. Magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Sister Lori Calderon, Leonardo Corsiga, Juliet Umali, Carlo Roll, Sister Shirley Reverisa, Brad Ezekiel Umali, Anoli Tungkua, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Edmondo Umali, Shirley Bandojo Abrera, Sister Lolita Corsiga, Sister Cristina Juarez. Alas 4:30 na po. Tuloy na po tayo doon sa ating paksa. No? So tayo po ay nasa ikatlong bahagi na araw po ng Miyerkules. Ngayon po ay September 24, 2025. No? Ayan. So, yung tinalakay natin kahapon ay yung 4, unang Timoteo 6:4, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan, at mga pagtatalo, mga salitang pinagbubuhatan ng kapanigilian, mga pagkakalit, mga pag-aalipusta, at mga masasamang akala. Ito yung mga bulaang propeta. No? At dito tinatalakay natin yung sinasabing totoong kakontentuhan o tunay na kakontentuhan. No? At doon sa 5, pagtataltala ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. So ito ang nakikita natin doon sa mga bulaang mangangaral, guro, propeta, na ang kalimitan sinasabi nila hinggil pagdating doon sa salitang kabanalan yung prosperity dito sa buhay nito, yung magkaroon ka ng maraming pag-aari. Kasi siyempre kung ano yung nakikita doon sa puno
pagka yung puno, ang wika, maraming pag-aari, maraming yaman, ibig sabihin pinagpapala eh. Pero nagkaroon ng malalaking simbahan, kapilya, tapos sa mga bahay pa, mga mansion pa. No? So, nakikita ngayon ng mga miyembro na yung kabanalan, paraan ng pakinabang. Kaya sabi nga ni Pablo dyan, naakala nila, sabi niya, na nagsisipag-akala na ang kabanalan, paraan ng pakinabang. So, doon makikita natin, sabi ni sulat ni Pablo kay Tito, sabi niya na huwag makinig sa mga katahan ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangasinsay sa katotohanan. Tito 1:14 po. Or namamali. Ganyan na nangyari. So ngayon, pagka ang isang miyembro mayaman, andun yung salitang pagpapala na sinasabi nila. Hindi baling maraming utang, basta sa tingin ng tao mayaman sila. Sa tingin ng tao nakakaangat sila, maraming mga sasakyan. Kaya katulad nitong investigasyon na dito sa atin na nangyayari sa Pilipinas, yung mga flood control na anomalya. So makikita natin yung mga senador, congressman, talagang milyon-milyon. No? Kagaya din sa reliyon na yung mga founder, milyon-milyon ng mga ari-arian, bilyon ang mga ari-arian. Itong mga nangangaral, ng mga founder. So akala nila yung kabanalan paraan ng pakinabang. Nagsisipag-akala sila na yung kabanalan is paraan ng pakinabang, which is mali. Kasi yung salitang magkaroon ka ng kakontentuhan, hindi ho nabibili ng pera yan, hindi nabibili ng salapi, hindi nabibili ng anumang yaman sa mundong ito, yung kakontentuhan sa buhay, hindi ho. Talo ng isang merong espiritu ang isang taong mayaman. Talo ho. Bakit? Kasi yung magkaroon ka lang ng kapayapaan ng pag-iisip, ano na ho yun eh. Pero mo, yung isipan mo payapa, nagagala ka kahit wala kang yaman, may pag-ibig ka sa iyong kapwa, sufficiente na eh. Hindi ba? Pero sa tao, iba. Sa laman kasi, ang talagang hinahangad ng mga taong nasa laman, yung mga bagay dito sa mundong ito. Kaya nga sinasabi nga ni Pablo dun sa unang Korinto 11, sabi niya sa 16, kung meron bang gustong makipagtalo tungkol dito, wala na akong masasabi dahil ito ang aming nakagwalian at ito ang sinusunod ng mga kapulungan ng Diyos sa kahit saang lugar. Ibig sabihin, kung meron mang gustong makipagtalo tungkol dito, wala na akong masasabi. Ibig sabihin, hindi nakikipagtalo ang isang nasa kapulungan ni Abay Hawa tungkol dito sa buhay na ito. Hindi ho eh. Kasi naiisip ng marami tungkol ho doon sa pagdating ng pinag-uusapan, yan, makikita naman natin yung yaman. Kung hindi ba naman sila pinagpala ng Diyos hindi mo naman makikita kung ganun kayaman. Yun nga sinasabi ko natin, hindi ibig sabihin na kung nakita natin na marangya ang pumumuhay, nakita naman natin saan ba galing. Saan ba galing yung karangya niya sa napakaikling panahon. Halimbawa, kung ang sweldo mo lang pala, halimbawa, 60,000 isang buwan, tapos nagkaroon ka ng mga sasakyang milyon-milyon. Saan galing? Yun ho yun eh. Saan galing? O, ganun din sa reliyon, sa loob ng napakaikling panahon, bakit ka nakapagpatayo ng magagarang kapilya? Bakit ka nakapagtayo ng magagarang simbahan? Bakit ka nakapagtayo o nakabili ng mga ikta-ikta ng lupain sa napakaikling panahon? Ikling panahon mo eh. Ilang taon lang ba yan, mga yan, na nagsipagtayo nito mga reliyon, yung mga founder, Kaya nga sabi niya, nung siya nangangaral dito sa 7:15, sabi niya,
Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang mga maaamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Biro mo, nakikipag-usap sa iyo, itsura sila ng maaamong tupa. Pero yung katotohanan, tulad sila ng gutom na lobo, sisilain, maninila, papatay, at ganyan-ganyan ho ang ginagawa. Saan ka naman nakakita? Saan ka nakakita na pag-iisip ng isang tao na pero mo ipagsusugal mo milyon, samantalang ang daming mga taong naghihirap. Ipagsusugal mo lang sa kasino yung milyon-milyon mo. Para mas maintindihan natin, ito yung laman. Maaring doon sa mga, sabi nga hindi ganun kayaman, pero iisa ang pag-iisip ng isang nasa laman, ng isang mahirap na nasa laman at isang mayamang nasa laman. Parehas lang sila. Ang ipinagkaiba lang nila, ang pinagkaiba lang yung pera. Maaring doon sa mahirap, maliit yung pera or kukonde, doon sa mayaman, milyon-milyon. Pero parehas ang iniisip ng mga yan. Iisa lang ang kaisipan ng mga yan pagka wala ang espiritu. Pare-parehong nasa laman. Papatayan, magsisinungaling yan, mandadaya yan. Di ba? Yan ho yung nasa laman. Kaya nga kung iisipin natin, bilang tayo nasa kapulungan, hindi parehas Hindi dapat maging parehas tayo nung nasa laman at saka tayong merong mga espiritu. Baka humamaya, ipinaparehas natin yung sarili natin doon sa kanila. Malaki yung pagkakamali yun. Eto, sabi niya, makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o ikos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga, at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala niyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. So, iniisa-isa para mas maintindihan natin, maunawaan natin yung ginagawa ng mga huwad na So, sabi niya na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Sabi ito sa 12:33 ng Mateo, o pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyan. Pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyan. Sapagkat ang punong kahoy makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, kung makikilala sa pamamagitan ng bunga yung puno, ito ngayon, pinakikita sa atin ni Bayawa. Tao ng gobyerno, tao ng relihiyon, ano ba ang naging bunga nila? Sa relihiyon, nakikita natin yung rangya, yaman, na ito pala ay kinuha doon sa kasinungalingan, pandaraya, pandarambong. Ganon din sa gobyerno. Di ba? Dawit-dawit na yung mga nasa laman, relihiyon na nasa laman, taong gobyerno nasa laman, o mga engineer, contractor, nagtatrabaho sa gobyerno, puro pawang sila nasa laman. Nag-iimbestiga yung nasa laman, ang iniimbestigahan yung nasa laman. Nakuha niyo ba yan? Walang merong espiritu dyan. Ipinakikita lang niya Bayawa kung gaano kasama ang laman. Nag-iimbestiga, nasa laman. Yung iniimbestiga, nasa laman. Akala niyo ba yung nag-iimbestiga matuwid? Hindi ba? Kaya nga sinasabi niya, makikilala mo yung bunga. Kung ano yung bunga, yun yung puno. Bakit? Ibig mo sabihin, nag-iimbestiga, hindi sinungaling, hindi kurap, hindi siya nandadaya. Di ba? Kaya sinasabi natin,
Ang isang merong espiritu, merong discernment o discerning o pagkilala. Yun ang dapat nating maintindihan. Sabi niya dito, sa isang mababaw na Tagalog, SMB, gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at mabuti ang magiging bunga nito. O kaya naman, pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang magiging bunga nito. Ito ay sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. So, lahat nakikita yung bunga. Anong bunga? Masama. Masama yung bunga. Kaya makikita natin yung karakter ng Diablo, ng Satanas. Sinungaling, walang katotohanan, pumapatay. Yan yung karakter ng isang nasa laman. Tapos sasabihin mo, yung nag-iimbestiga, totoo, tama. Sila nagdidebate. Nakita ninyo yung aral na ibinabahagi sa atin. Sabi niya, pagtataltalan ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanigilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala. Yan ang sinasabi ni Pablo tungkol doon sa nangyayari. Meron nito, ilang libong taon na nakakaraan, 2,000 taon na. Pero buhay na buhay yung sinasabi ni Pablo. Buhay na buhay, ano? Kaya sabi niya, how can you being evil speak good things? Sabi niya, anak ng mga ulupong. Pero mong tawagin ni Yahweh siya yung mga leader ng reliyon na mga anak ni Satanas, anak ng mga ulupong. Sila yung mga henerasyong naugnay sa ahas, sa Diablo, at hindi kay Bayawa. Yung tinatawag nilang Diablo, yan yung laman, hindi sa Diyos o walang espiritu. Ang masamang kalikasan, nung nasa laman, ang nagtulak sa kanila na magsalita ng masama tungkol kay Yahweh. Kaya sinasabi niya, kayo, bagaman masama, nagsasalita ng magagandang bagay, hindi po pwede. Di ba? Mula sa kasagana ng puso, nagsasalita ang bibig. Meron bang mabuting puso o kayamanan ang pinuno ng mga reliyon? Meron bang nakitang mabubuting bagay? Wala. Hanggang sa ngayon, ganun din. Walang nakikita ako . Andun lagi yung salitang panloloko. Andun lagi yun. Una Timoteo 1:6, na pagkasinsay ng iba sa mga bagay nito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita. Lahat ng sinasabi ng mga relihiyon, walang kabuluhan. Anong sabi dito sa 23:14 ng Mateo? Saban ninyo mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao at inyong idinadahilan ng mga habang panalangin, kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Yun ang sinasabi niya dun sa mga iskriba at Pariseo noong unang siglo. Ngayon, tumutukoy din dun sa mga leader ng reliyon. Ang ginagamit ay yung pananalangin. Naku, ay kung makakarinig kayo ng mga panalangin ng mga ministro, ng mga pastor, may mga umiiyak pa dyan. Kalimitan, mga umiiyak. Mga aktor nga ho . Kumbaga sa pelikula, mga artista. Yan, yung mga reliyon. Pero makikita nyo yung laman, yung panglamang aspeto andun sa kanila. Kaya wala ho silang maiaaral na tungkol doon sa mabuting balita, ebanghelyo, wala. Pagdating sa kasakiman, yun, mangyayari yun. At may sinabi nga si Ezekiel dyan doon sa 33:31. At dumating sa inyo na wari ang bayan ay dumarating at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan.
at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Bakit? Sapagkat sila ay nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Ayun. Pero mo nagsasalita, ukol pala doon sa kanilang pakinabang. Laging sangkalan nila yung titulong Diyos, titulong Ama, titulong Panginoon. Lagi nilang isinasangkalan yun. Para saan? Para doon sa sariling kapakinabangan, sariling interes. Kaya nga kung titingnan natin at bibigyan natin ng paghahambing yung buhay ng Kristo at ng mga apostol, buhay ni Pablo at buhay ng mga nagtatag ng mga reliyon, malaki yung pagkakaiba. Yung mga apostol, wala mga mansyon o palasyong bahay. Wala silang palasyong bahay. Kung minsan nga, halos ang pagkain nila, hindi katulad ng mga nakikita natin ng mga tao na mayayaman. Ba? Mga nagpipiging. Ang bihira, yung isang relihiyon. Pagka dumating sa kanila yung aral nilang piyesta ng Diyos, ang mga nakalatag doon sa puro mga litsyon. Meron bang ganyan noong unang siglo? Wala naman. So nakikita natin ngayon sa mga relihiyon ay sarswela, itsura, biro mo, nangangaral ng pananampalataya pero nagsasayaw. Kung ano ang itsura ng mga sinasayaw. Di ba? Yun ba yung aral ng kabanalan? Wala eh. Wala kang makikita kabanalan doon. At saka paano magkakaroon ng kabanalan ng isang nasa laman? Di ba? Hindi magkakaroon ng isang kabanalan ng isang taong nasa laman sapagkat wala talaga yung espiritu eh. Kaya lagi ho natin idinidiin na yung laman at saka yung espiritu magkaaway yan. Magkalaban yan. Hindi talaga siya po pwedeng magsama. Pakatandaan natin. Pwede mag-pretend ka lang. Ang tao nagpe-pretend na meron siyang espiritu pero lumalakad siya sa laman. Kaya lamang yung bunga nakikita sa kanya. Hindi po pwedeng hindi mo makikita yung bunga. Kahit saan tayo, kahit saan natin ilagay. Isang puno, pag ang isang puno, laging may bunga eh. May bunga yan. Ngayon, kung halimbawa, ang isang tao ay merong espiritu, may bunga. Ano yung bunga na makikita mo doon? Ano yung bunga na makikita mo doon sa espiritu? Siyempre, naandun yung unang-una pag-ibig. Dapat may pag-ibig yung taong merong espiritu. Diba, sinasabi nga doon sa Galatia. Anong klaseng pag-ibig yan, Brad? Pag-ibig lamang ba sa salita? Ayun, yung sinasabi doon sa Ezekiel. Kasi sabi niya doon sa 5:22 ng Galatia, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. May pag-ibig ka ba kapag para mas kasi ito yung hindi talagang nakikita ng maraming nasa laman niya. Inamin niyo. At may papapansin ako sa inyo. Ito yung nakalagay doon sa Santiago, Sabi niyo doon sa 2:14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya sa ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Itong talatang ito, minsan nakakabingi. Bakit? Bakit nakakabingi yung sitas na yun? Ang isang taong nasa laman, bingi at bulag. Yung nasa laman, bakit natin nasabi na bingi at bulag? Kasi nga, kung hindi bingi at bulag yan, dapat sana nakita niya yung sinasabi ng kasulatan. Dapat narinig niya
2,000 taon na nakakaraan, yung sinulat ni Santiago ito, nakatulad din ng sulat ni Pablo. Ulitin ko, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sasabihin ng isang tao o kung sabihin ng isang tao kasi may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? Tinatanong dito ni Santiago, maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? Eh siyempre, ang sagot, hindi. Nagbigay siya ng halimbawa. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ay di ba kalimitang gano'n naman? Sige, amuwi ka, magbihis ka at magpakabusog ka. Sinabi mo lang. Nakita mo, nung makita mo, sabi niya, wala siyang maisuot, wala siyang makain. Tapos sinabi mo sa kanya, patnubayan ka nawa ni Abay Hawa. Patnubayan ka ng Diyos. Patnubayan ka ng Panginoon. Patnubayan ka ng Ama. Magbihis ka at magpakabusog. Maliligtas ba kaya siya? Sabi ni Santiago, tatanong siya, maliligtas ba siya? Yung sumunod, sabi niya, ngunit, hindi naman ninyo binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayun din naman ang patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Nakakita na kayo ng bangkay? Yung bangkay, di ba patay? Wala siyang buhay. Tawag ko doon bangkay. Na kahit na alugin mo siya ng alugin, yugyugin mo ng yugyugin siya, hindi na siya magigising. Bakit? Patay na eh. Ito yung inihalimbawa ni Santiago doon sa pananampalataya na walang lakip na gawa. Ilang tao sa buong mundo ang may ganitong uri ng pananampalataya? Siyempre, lahat reliyon. Isa na. O yung mga taong gobyerno, may mga Diyos yan mga yan. Meron silang tinatawagang mga Panginoon. Ay, maganda yung tanong ni Brad Jesse. Sagutin natin. Ay, 54 na pala. Ibig sabihin, kung tayo nakakita ng isang patay, yugyugin mo man ang yugyugin yan, wala na. Walang buhay kasi. Di ba? So, ganun din. Yung pananampalatayang walang lakip na gawa, patay. Baog. So, yun ang inihalimbawa. Kaya nga, yung paksa o yung tema natin, inaakala kasi nung iba, yung salitang kabanalan, paraan ng pakinabang. Kaya yung iba talaga namang andon yung ihuhulog ni Abay Hawa ang pagpapala. Ang problema, nandun na eh. Kaya lang, wala ka namang kilos, wala kang gawa. Ano mangyayari? Eh, patay ka, baog ka. Dapat may gawa. May gawa eh. Tingnan ninyo, kung ito lang ay maririnig at makikita ng marami, may laman to eh. Yung sinabi ni Santiago, may laman to. Sabi niya, ngunit hindi naman ninyo binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon naman ang patay, gayon naman, patay ang pananampalatayang walang lakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya at may gawa naman ako, ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman ang mga nasa laman man o yung demonyo man. Kasi yung demonyo, diablo, satanas, sinonim mo lang yun eh. Ang mga demonyo man, ang mga nasa laman man ay sumasampalataya rin. Nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ayun. Dito, nire-rebuke ni Santiago yung mga tao na nagsasabing meron silang pananampalataya pero walang lakip na gawa.
Ano sa isa ng pananampalataya mo? Walang lakit na gawa. Reliyon, walang meron silang pananampalataya pero walang lakit na gawa. Di ba? Nagbibigay nga kami, nagpapakain nga kami, nagbibigay nga kami ng libreng school eskwelahan, o libreng pagpapaaral, libreng gamutan. O yung nangako ng libreng hospital, hanggang ngayon, hospital pa rin. Ang daming nagoyo doon Iyan, mga kapatid. Sana buksan ni Abay Awa. Alam nyo kung lahat mabubuksan ang pag-iisip, mabubuksan ang mga mata, mabubuksan ang pandinig. Yun yung sinasabi na kakontentuhan. Kasi ito, ang ending mo kasi nitong paksa natin, yung magkaroon ka ng kakontentuhan. Paano kang makukontento kung nasa laman ka? Hindi ka magkakaroon ng kakontentuhan kung ikaw ay nasa laman. Magkakaroon ka lang naman ng contentment pagka may espiritu Kaya kung halimbawa, hinahanap mo yung salitang kapayapaan, hindi mo makukuha kahit na ilang beses kang manalangin, kahit ilang beses kang manood, kahit ilang beses mong panoorin, ulit-ulitin mo yung mga video na ito, at ikaw ay lumalakad pa rin sa laman, hindi mo kailanman makukuha yan. Pero mo, binibigay ni Abay Awa ng libre. Walang bayad. Pero mo yun. Oh. Kaya kahit may pera ka, at wala kang espiritu, hindi mo rin makukuha yung salitang kakontentuhan. Yung magkaroon ka lamang ng kapayapaan, yung pag-iisip mo. Merong isang sinabi si Pablo, halimbawa, na hindi nasusunod ng marami. Alin yan? Sa Roma 13:8, sabi niya, huwag kayong manatiling may pagkakautang kanino man. ADB, huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man. ASND, huwag kayong manatiling may utang kanino man. Ano ba yan? Utos? Pakiusap? Sabi niya, huwag kayong magkautang. Ano nangyari? So, nag-utang ka. Hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan. Once na yan, yung sinasabi ni Pablo na yan, na sinabi niya, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man. Nagkautang ka, o hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan. Yung bunga ng espiritu, wala na sa iyo. Bakit? Meron kang sinalangsang. Di ba? Akala mo simple lang Kasi yung nasa laman, walang pakialam. Di ba? Mangungutang ako, bahala na, mangungutang. Wala ka ng kapayapaan. So yun na, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid at anong viewers. Mga Victoria, ask ko lang po bro, paano kung may nasa laman na may busilak na puso, tumutulong pero sikreto. Ang problema lang po, hindi niya nakilala si Abay Awa. Salamat po. Hindi ho nangyari sis na isang nasa laman na may busilak ng puso. Walang nasa laman ang nagkaroon ng busilak ng puso. Bakit to? Kasi nung sinabi niya doon sa mga Hudyo na kayo sa inyong amang Diablo, doon pa lang makikita nyo Kaya sabi niya doon sa Juan 3, yun daw ipinanganak ng laman. Yung ipinanganak ng espiritu, espiritu. Ibig sabihin, kung hindi ka ipanganganak sa espiritu, mananatiling ang laman. Paano ka nagkaroon ng busilak na puso? Wala. Kaya ka lamang magkakaroon ng busilak na puso pagka ikaw ipinanganak sa espiritu. Doon mo ngayon makikita na ito palang buhay na ito, wala rin palang talagang kwenta. Yung perang iniipon ng maraming tao, na kahit nakikita niyang meron ng pangangailangan, kipit-kipit pa rin yung kanyang pera. Nag-iipon siya ng para saan? Sabi ni Job, wala tayong dinalang anuman, wala rin tayong madadala.
pag-alis natin. Pero tingnan ninyo ang tao. Sa walang nasa laman ang merong busilak ang puso. Wala ho. Ayan, para sa kaalaman. Maganda ho yung tanong eh. Yung salita ang problema lang po, hindi niya nakilala si Abayawa. Hindi ka magkakaroon ng busilak na puso hanggat hindi mo nakilala si Abayawa sapagkat titira siya sa iyo eh. Kinakailangan kang ipanganak sa Espiritu. So pagka ikaw ipinanganak sa Espiritu, doon napapasok yung salitang pag-ibig. Yan. Hindi mo na mamahalin ang mundong ito. Ang mas mamahalin mo ngayon si Abayawa. Para bang yung mga perang nakikita, hindi ka na nanghihinayang eh. Na itulong, kung meron kang itutulong. Nakita ninyo yung hamon niya doon sa mayamang binata. Hindi pinag-uusapan doon yung yaman doon ha, hindi na. Bakit? Wala nang kwenta yun eh. Ano sabi niya? Sige, ang wika, ipagbili mo yung iyong kayamanan. Ipamahagin mo sa mga duka. Halika, sumunod ka sa akin. Ni-itsapuera na niya eh. Yun. Pero ano nangyari doon sa mayaman? Palibasa na sa laman, nakatuon yung pag-iisip dito sa buhay na ito. Tinanggapan niya? Hindi eh. Hindi niya tinanggap yung pagsubok na ibinigay sa kanya. Biro mo, yung kayamanan mo, ipagbibili mo, ipamamahagi mo sa tao. Ganyan yung laman eh. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang isakripisyo yung pag-aari na inaakala niyang kanya. Yan ay pag-aari na kay Abayawa. Pinahawakan lang. Ngayon, doon sa pagpapahawak niya, ano ang gagawin natin doon sa ipinahawak niya sa atin? Itatago ba natin? O ipamamahagi natin? Di ba? Oh. Ayan, katulad doon sa Santiago, yung sinasabi niya. So walang isang nasa laman ang may busilak na puso. Bakit? Bakit? Laman nga ho siya eh. Di ba? Leonardo Corsica, kung sinabi lang na nagbihis at magpakabusog kang di naman mga binigyan, sinabihan lang niya. Nagkakasala pa rin siya. Ano ho yun eh? Yun nga mabigat ho doon. Ibig sabihin, sinasangkalan niya, meron siyang Diyos, pero hindi naman siya gumagawa. O nagsalita siya, ibig sabihin, bukang bibig o binuka lang yung kanyang bibig. Sige, amuwi ka. Sabi niya, patnubayang kanawa ng Diyos, kasi bumanggit pa ng Diyos eh, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit, hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi nun? Kaya nga, bakit ba meron tayong minsan yung mga kapatid tayo na talagang, ano ba ang pinupuntahan nun? Para doon sa mga kapatid. Kasi pagka marunong ka nang magbigay, ibig sabihin lamang, wala ka na sa laman. Kasi marunong ka na eh. Kasi yung nasa laman, talagang hindi nagbibigay yan. Madamo to talaga ang laman eh. Sakin ang laman, makasarili. Di ba yung inihalimbawa natin, yung babaeng baho, yun. Pero hindi nakikita ng marami yun. Na doon pala sa pagbibigay mo, doon pa lang pala papasok yung salitang ibigin mo si Abayawa ng buong puso, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung hindi mo magagawa yung ginawa ng babaeng bao, hindi mangyayari. Iyong kautasan niya, bigyan mo siya ng buong puso. Paano maiibig mo siya ng buong puso? Yun nga sinasabi ni Santiago, hindi mo magawa. Anong saysay? Yung nakikita mo, hindi mo maibig, siya pa kaya? Di ba? May nagbigay. Ibinahagi din natin yung ibinigay. O di nakagawa tayo ng kabutihan. May pag-ibig. Yun sinasabi yung bunga. Na yung ibinahagi, ipinamahagi mo rin,
Para saan? Ha? Kasi yun yung sinasabi niya eh. Di ba? Naalalahanin ng dukha. So yun no, mga kapatid. Meron yung ano ni Brad Jesse. Yan. Ano kaya bro ang purpose niya kay Yahweh? Bakit niya nilagay ang reliyon at gobyerno para mailigaw ang maraming tao para parang parte ng test? Parang nung unang siglo lang yan bro. Kaya merong mga eskriba at pariseo para maipakita na merong kapulungan, merong eskriba at pariseo na maibigin sa salapi at meron mga kapulungan na mga banal. Ibig sabihin talaga, meron talagang nasa laman at merong nasa espiritu. Yun lang yan. Di ba? So, bakit natin gagayahin pa yung mga nasa laman? Hindi na. Meron na nga tayong espiritu. Saka makikita na natin sa buhay natin, ganito pala ang merong espiritu. Hindi ka na yung focus mo hindi na dito sa mundong ito. Ang focus mo ngayon, makagawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo. Yung sa bawat sandali, yung bawat araw na ilalakad mo, makagawa ka anumang bagay na pwede mong maiambag sa iyong kapwa hanggang sa dumating na yung katakdaan mo. Hindi na yung dito sa buhay na ito. Okay lang, maghanap buhay ka, magnegosyo ka, pero yung focus mo hindi na dito sa buhay na ito. Mag-iipon ka para makabili ka, makapagpundar ka ng mansyon, makabili ng ikta-iktarya. Aanihin mo yan. Pagdating ng araw, aanihin mo yung binibili mo na yan. Sige nga. Di ba? Di pa mamana ko dun sa aking mga anak. Maganda yung layunin, no? Kaya lang, baka mamaya ikapahamak din noong pagmamanahan mo. Hindi ba? Baka mamaya, yung pinagmanahan mo, mas lalo namang lumayo kay Abayawa. Yun yung mga consequences, ano? Teka. Sino pa ba itong ating ayan. Sister Loren Paulan Fernandez, Major Pasis, Sis Vivian Bando Humana, Sister Elizabeth Dens, Brad Wilfredo Bedes, si Brad Pedro at Dominga Bedes, Fernando Pronebo Abillera, Brad Rodelio Nava, magandang gabi sa iyan. John Mercorsiga, Brad Jesse Juarez, Jen L. Juarez, Sister Joel D, Brad Sam Rotoni, gandang hapon, Sister Maria Victoria Morales, Fortunato Juarez, Sebastian Juarez, sabi ni Brad Melchor Pasis, pinayayaman ng isang tao para magtulong sa wala. Kahit naman mahirap kahit mahirap, hindi hadlang para makatulong tayo sa ating kapwa. Hindi lang para dun sa mga mayaman. Kahit mahirap, kahit yung babaeng bao, yun yung halimbawa ron Di ba? Hindi hadlang. Kasi nga, kinakailangan natin na gumawa ng kabutihan Hindi natin pwedeng ipasa sa mayayaman yan lang yung Brad. Kasi sila lang yung may pagkakataon na makagawa ng ibig sabihin, pag mahirap ka na, hindi mo na kayang gumawa ng kabutihan. Pagka ganun na katuwiran mo. Paano tayo maliligtas? Mahirap na nga tayo. Hindi pa rin pala tayo maliligtas dahil hindi rin naman tayo nakagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi yung salitang pag-ibig sa kapwa, ang kailangan Yun yung requisite. Ibig sabihin, yun yung talagang layunin
na magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. O paano magagawa? Brad, mahirap lang ako. Wala nga akong hanap buhay. Bakit ko walang hanap buhay? Diba? Kasi sabi ni Bayawa, mas mapalad ang wika yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Ibig sabihin, pag sinabi mong mahirap ka, wala kang hanap buhay, ibig sabihin, wala ka ng pagkakataong makagawa ng kabutihan dahil ang katuwiran mo, mahirap ka. Paano yung babaeng bao? Diba? Babaeng bao, walang katuwang, walang asawa, pero nakapagbigay ng 2 lekta at pinuri pa ni Yahweh siya. Kaya hindi pwedeng katuwiran mahirap eh. Ibig sabihin, ayaw mo lang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Ganun yun. Pero sasabihin mo, Brad, mahirap pa nga ako sa dagaan. Ha? Pambira. Nasa atin si Abayawa, tapos mahirap pa tayo sa daga. Yung may-ari ng mundong ito na ginagalawan natin, yung lumikha ng mundong ito, na pinakamayaman sa lahat, nasa atin. Paano naging mahirap pa tayo sa daga? Di ba? So ano lang yan, katuwiran ng isang nasa laman na ayan, meron pa nga na si Sister Maria. Si Chubby Chingson tumulong ng sikreto bro, nagpakain sa mga mahirap. Ang tanong mo doon, saan ba galing yung pera ni Chubby? May pinakakain niya sa mahirap na sikreto. Sabihin na natin, sikreto. Saan galing? Sa tama ho bang pumaraan o katulad din siya nitong mga nabuko ngayon na mga flood control. Kaya nga nag-aalsa siya. Bakit? Baka tamaan yung kanyang Di ba? Hindi ibig sabihin na kumuha ang isang tao, nagpakain na, nagbigay, parang namumudbud ng pera. Hindi ibig sabihin, nandun siya Bayawa. Ibig sabihin, maka-Diyos siya. Maaaring maka-Diyos, pero saan galing? Di ba? Pwede naman kung halimbawa, talagang mayaman ka, na nanggaling sa dugot pawis mo yung naging mayaman ka, tamang pamamaraan, okay yun. Katulad nila Bernabe, nila Jose, ni Abraham, okay yun. Pero yung halimbawa, bigla kang yumaman na galing pala sa kasamaan, pagnanakaw, panloloko, walang saysay. Kahit na magpakain ka, magpaaral ng libre, manggamot ng libre, wala eh. Walang saysay ho yun. So yun na, mga kapatid, yun. Lumahot na naman ako. Sana wala akong nakaligtaan na mga kapatid na nakasama natin ngayon, araw na ito, nitong hapon na ito. Hindi ko nabanggit. Nakakaya rin no eh. Ayun. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kaunaan ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na espiritual sa bawat segundo, minuto, oras, araw, man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.